na. Alam mo ba? Ano yun? Stock toy. Yes, super cute. Oh, di ba? Alright. Oh, nagsimula na yung time na kapitan ngayong umaga. Batiin na natin yung mga cute nating nanonood sa akin. Good morning, mga kapatid! March 4, Madyaw Masilim sa wikang taga-Kaulo. The first Monday of the month, punuin na ang inyong mga lalagyan at bag ng maraming nakaka-happy na mga bagay. Mag-unload na rin ang mga nega at nakakabigat ng loob. Naku, may mga hugot pala si valedictorian today. Tama ka dyan, Jess. Light, fun, cute, at joyful lang dapat ang vibes natin this Monday. Kaya yan lang po, tingnan nyo naman, ipagkasya na natin this mga fluffy at artsy bags na ibibida natin this morning. Totoo yan, Mama Dims. Multi-purpose nga itong mga bag na ito. Dahil pwedeng backpack, trolley, at syempre, instant stuffed toy na rin. Saktong-sakto ito sa mga mommy at daddy na naghahanap ng cute na bags para sa kanilang mga anak, di ba, Justin? Oo, at good morning din sa mga tito at tita dyan na nauubusan na ng regalo idea para sa kanilang mga inaanak, no? Swak din to mga to kasi bukod sa mga bag yung na-discover naming business, no? May iba pang cute na paandar, Mami Chiki. That's right, Justin. Ako, ito, tinan mo ito, may water bottle pa. Cute yung water bottle. May embrace na Bunny! Bunny! Di ba sabi nga natin, dapat lagi nagka-hydrate? O, di gusto na talaga nila dala-dala nila yung kanilang mga water bottle, di ba? Ano pa ba meron? Sabi mo nga lang. Cute yung lamp. Nakakatawa. Animal themed lahat. Kung anong kulay gusto mo, anong kulay ng kwarto nyo, pwede. Ayan, na-curious pa lalo tuloy tayo kung ano pa ba yung mga iba-ibang mga produkto ang meron ng ating guest ngayon. Tawagin na natin siya. Let's all welcome Mr. Billy Boy! Hello, Sir Billy! Good morning! Hello, good morning! Sir Billy, ano itong gamit mo? Elephant? Elephant, Ay, cute yes. yung elephant. Sir Billy, tell us more about your business. Bakit itong negosyong pinasok mo? Okay. So, actually, nag-start yan sa aking wife, no? Kasi nag-online shopping. Guilty! Kasi nung patapos na ng pandemic, ready na lumabas yung mga bata. So, yan, naghanap na yung wife ko, and then nakita niya to. Sabi namin, wala pa to sa Philippines. It's very unique and very cute. Kaya sabi namin, sige, try natin kontakin yung supplier, and then yan. Pinadala na namin. Paano ba naging kakaiba itong yung mga backpack sa Fun Day Backpack, Billy? So actually yan kasi tawag namin dyan is 3-in-1 backpack trolley. Okay, so Ito yung trolley. Yes. So actually, ito yung trolley, ito yung nakahiwalay. Pwede natin Ilagay. Yes. Ipakita natin. Sige, ipapakita ko ha. So, tanggal yung buckle sa ilalim. Yun yung pangkapit para doon sa trolley. Ito yun. Yan. Ayun, may buckle. Yes. So yung And then, ayun. isushoot lang dito sa likod. Siya. Okay, sige. Sir Yan. Billy, tulungan kita. Ay. Okay. And then, eto po. Ayan, Yan. gaganitohin mo Shoot. siya. Yes. Tapos, itatighten mo para hindi siya Mahulog. malikot. Oo. Hindi siya. Yes. Ay, dito pala Yan. ito dapat. Ayan. Kailangan nyo mag-online selling. Meron akong kilala, napakagaling talaga. Pagka siya humawak ng ng kahit anong produkto, alam na, di ba? Ayan. Okay. Yes, oo nga po. Ang galing Bilis. mag-online. Tapos, ang maganda pa sa kanya, tatanggalin yung toy. Oh. Ang bilis. Yes. Velcro lang. So, kung gusto mo na wala mo ng bag, pwede itong matanggal. Nakakapit lang kasi hindi pa nabibenta. Diba? Pag-benta ka, tanggal Hanggang lang. sa unicorn, pwede po tanggalin yan. Unicorn. Ito. Mine is a dinosaur. Ayan. O, diba? Ay, elephant Gusto mo yung may upuan siya dito? Yes, di ba? Alam mo, first time ko nakita yung natatanggal yung toy. Yun yung kakaiba for me. At saka tingin ko, sir, nangyayari ba parang nagiging alaga na nila? Yes, Stuffed toy, parang sense of comfort. Saka di ba ang mga baby girl, alala mo si Leah noon, si Kali, parang gusto nila mag-mami-mami. Yes. So feeling nila mami sila kasi di ba yung mga baby ngayon dyan, may ganyan. Tama. Sila rin. Ang cute. Okay. Anong pwedeng mga maging laman nito? Pwede pa to sa school? Yung mga water bottles, feeding Yes, bottles? yes, pwede. Actually, dito na sa sa Ayan, loob, hanggang sa merong loob. Ayan, may mga nakalagay. sample. Oh, ito po. Pamay na lang po. Okay, so meron tayong water bottle. Ang laki tingnan nyo naman, kasyang-kasya. Meron din tayong wipes. Oh, at saka may toy pa. Lunchbox. Ay, lunchbox pala. Toy lunchbox. Mia bang pangalan? Opo. Oh, tingnan mo, Basta may- hiniram mo pa yung props, Daddy Billy. Okay,
Ang laki niya. Sa totoo lang ako pa man Nakaka-impress, din. no? Yes, magkano yung ganito? 2499. 2,499 para sa tatlong item. Yes, correct. Trolley, toy, and 499, backpack. pwede na. Wait, bakit parang may magic? Kasi pag titignan ko siya, parang ang liit lang ng bag. Pero ang dami Dami, lang no? pwedeng ilagay sa loob. I think kasi fluffy siya, no? Oo, Parang na, fluffy. nag-expand. yes. Actually, diyan ko pa nga nilagay gamit ko pag lumalabas kami. Cellphone and wallet ko. Ah, Diyan ko na pinapasok Diyan lahat. imagine mo si Daddy Billy na may unicorn sa likod, di ba? Parang cute Mami, talaga pwede mga rin pala sa gilid. daddy May ngayon. pocket din sa gilid. Yes. Saka safe naman yung mga gamit ng mga bagets, no? Kasi saang material ba gawa itong mga bag natin? Polyester. Polyester. Yes, so it's very safe. Ayan. I love it. The Sir, colors kwentuhan are niyo naman kami about these lamps naman po na nandito sa harap natin. Cute yung lamp na yan, ah. Kakaiba animals din, ano? At saka canvas. Ayan, no? Yes. So, actually, yung lamp natin, actually, bago lang yan sa market. Okay. Nung December last year lang namin dinala yan. So, actually, itong mga lamps natin, very safe din. Kasi usually ang question kung baka uminit daw, masunog, yung mga Kasi ganun. tela eh. Nakakatakot. Yes, dahil tela nga. Pero actually, yung bulb natin is LED. Okay. Okay, So, kaya- ibig sabihin, It's very safe naman. Saka ang pinaka-importante, easy to replace yung mga light bulb. Kasi alam ko, yes, energy efficient. Oo. standard kasi yon. Tapos ito, washable to, di ba? Kasi Yes, tela. Tela Yes. naman. Tanggalin natin. Kasi napaka-importante niyan dahil pag sa room ng bata mo yan nilagay, nakakabahing Oo pagka nga naman. marami ng Yes. ano. Pero ito, pwede tong laban. Saka ano, Billy, ano yung mga animals na designed for the lamps? Ano kadalasan? At ano yung mabenta? Ang mabenta, syempre, is ang unicorn. 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 Yan, yan. Walang tatalo sa unicorn. For the unicorn. Yan yung unicorn. Ang yan, cute sobra. Ang daming variations, varieties. O parang nakakakita na ako ng 6 na iba-ibang mga trolley bags. Ano pa ba yung mga uri ng mga animals para dun sa mga naghahanap na para sa mga anak nila? Okay, so for our backpack, no, backpack trolley, ang mga animals natin is unicorn, elephant, lion, dinosaur, Porcupine ba yun? hedgehog, yes. Yes, cute. Oh my God! Cute. Napaka-cute! Alam mo, nakakita kami yan sa Japan. Meron yan, chubby. Puro hedgehog Hedgehog. sila. Tapos very cute talaga yan. And alam mo, maganda lang kasi meron kang mga common na mga animals, meron ding uncommon. Eh, maganda yun sa mga bata kasi for learning. Yes. Fictional animals. Totoo. Pwede yung Sir, mga sa penguin. mga, penguin. So, sir, Yes, sa mga penguin. curious, ano po ba yung mga price range ng bags natin at ng lamps? So, ito kanina, 2499. Yung mga backpack trolley. Lamps? Lamps is 5,500. yung malaki. Ay, yung malaki is 5,500. Okay. And ito yung maliit is yung 4,500. Ito mga ano, lalagyan ng water bottle Okay. natin. That one is 1,499. 1499. Kasama ni water bottle Ay, or hindi, hindi? hindi. Okay, so Kasama na siya. sold separately. Tapos ito, nakakabit din to, hindi? Natatanggal? Ay, hindi siya natatanggal. Okay. Pero may extra pocket siya. Actually, yung tail niya, may zipper. Wow! Ay, pwede tayo secret. So minsan pagka mabilis Ayan, na may trip wipes. lang, Oo. ayan. Ayun, Yung mga yan lang dala namin, tubig and wipes. Talagang tatay na tatay itong si Billy, ano? Or small toys. Di ba Small meron toys. yung mga toys maliliit para pwede. hindi na mawala? Or pacifier. Yun. Yes, Tama, yes. tama. Sa mga babies. Cute, cute, cute. Ang ganda. Nakaka-cute. Saan namin kayo makukontak, Daddy Billy? Okay. So you can contact our Instagram at Funday Backpack. One day backpack. Pwede ba mag-hi kay Mami? Kay, ano? Sa your yes, si Mia ba? Si Megan. Megan! Hi, Megan! Mia! Alright, maraming salamat. Billy Uy ng Fun Day Backpack. O mga kapatid, gawing fun ng Monday. Tara na't salubungin ang araw ng maiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Bright and shiny. Oh, ito na. Bright and shiny. Monday morning. Lunes pa lang po. Napakasaya na natin bagong linggo para mas pakalat pa ng saya at pagmamahal. Yun lang yung kalat nyo, ha? Ako po, si Samana. Super agree ako, Mama Dims. Panibagong pagkakataon ulit para bumangon at lumaban. Adya lang with more inspirations and motivations, mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Ayan, mag-unat na po mga kapatid at huwag kalimutan mag-agahan. Samahan na rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay,
sobrang positive vibes tayo to start the show. Yes. Patuloy na natin yan, Justin. O ito, isa pang patok sa mga bagets, lalo na sa mga Gen Z na nagpo-0.5 dyan. Ito, iba't ibang klaseng bracelets, anklets, necklace, at iba pang cute na accessories. Bibida namin yan sa kitang-kita. Eto, not so cute naman po ang pangangagat ng mga surot. Ang mga banta at panganib na dala ng mga pesting ito, ipapaliwanag natin sa sabi ni Doc. Usapang insurance naman tayo, yung bang tapos ka na sa usapang 10 taong paghuhulog. Pero di pa rin mabigay sa'yo ang iyong claim. Linawin natin kung legal nga ba to? Isa pa pong masayang family bonding idea, turuan ng focus at pagsunod sa instructions ang inyong mga anak sa paggawa ng sugar cup. Tikman natin yan mamaya sa Working Mom. At eto, mainam ding ituro sa inyong mga anak, ha? Kasabay ng Fire Prevention Month, alamin natin ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Ang aming safety first tips, abangan mamaya. Narito ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Batikang aktres na si Jacqueline Jose pumanaw na sa edad na 50. Tribute mula sa mga kasamahan niya sa industriya bumuhos. Sa ibang balita, 6 na buwang gulang na sanggol nawawala matapos lumubog ang isang bangka sa dagat malapit sa Zamboanga City. Tungkol naman sa digmaang Israel at Hamas sa Amerika, nagbagsak ng ayuda para sa mga naiipit na sibilyan sa Gaza. At sa showbiz, nobyo ni Selena Gomez na si Benny Blanco, binatikos na mga Pinoy matapos laitin ang pagkain ng isang Pinoy fast food brand. Show that bright morning smile naman po mga kapatid. Join na sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Lagi lang pong manood dito sa Good Morning Kapatid tsaka sumelfie while watching. Ang mga yan po i-private message agad sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang pinakabonggang selfie po, winner ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, asa ka ba? Kagumoka! Go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Iatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Aktres na si Jacqueline Jose natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Matapos sunod-sunod na mag-viral ang mga surot, daga at ipis na naispatan sa NAIA, mga pest control service provider ng paliparan, pupulungin at pagpapaliwanagin ngayong araw. Presyo ng petrolyo may nakatakdang dagdag bawas simula bukas. Presyo naman ng kada tangke ng LPG tumaas na. 6 na buwang gulang na sanggol nawawala matapos tumaob ang isang bangka sa Zamboanga City. Amerika nagbagsak ng ayuda para sa mga patuloy na naiipit sa gyera ng pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Sa sports, basketball superstar na si LeBron James may makasaysayang record na naman sa NBA. At tribute ng ilang kapwa niya artista bumuhos kasabay ng pagpanaw ng aktres na si Jacqueline Jose. Ipinagluluksa ngayon ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkamatay ng aktres nang natagpo ang patay sa kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ikinagulat ng marami ang biglaang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose o si Mary Jane Gac sa tunay na buhay sa edad na 59 years old kahapon. Natagpuan siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Pero wala pang eksaktong detalye ang ikinasawi ng aktres. Sa inilabas na statement ng talent management na PPL Entertainment Incorporated, kinumpirma na rin nila ang nangyari at nangakong maglalabas ng detalye kapag pwede na.
Nakiusap din sila sa publiko na irespeto ang hiling ng pamilya ni Jacqueline na bigyan sila ng privacy at mag-alay na lang ng dasal para sa kanya. Sa ngayon, ipinaubaya na ng Quezon City Police District sa Marikina Police ang investigasyon sa nangyari. Nakalagak na rin ang mga labi ng aktres sa isang memorial chapel sa Quezon City. Pero mahigpit ang seguridad at tanging malalapit na kaanak pa lang ng pamilya Gak at Eigenman ang pinapapasok. Ipinanganak sa Angeles City sa Pampanga noong October 21, 1964. Kilalang icon sa TV at pelikula si Jacqueline Jose. Magaling na aktres, mapadrama o sa komedya. At siya lang naman ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Dahil sa role niya sa pelikulang Maros. Humakot na rin siya ng iba't ibang parangal sa mga ginampanan niyang role sa iba pang pelikula at teleserye. Ilan sa mga natatangi niyang pinagbidahan ang Flor Contemplacion Story, Service at Patay na si Jesus. Huli rin napanood ang aktres bilang General Dolores sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pupulungin ngayong araw ng Manila International Airport Authority ang mga service provider ng NAIA matapos ang magkakasunod na insidente ng pamemeste sa lugar. Ipinatawag na ng MIAA ang housekeeping exterminators at iba pang may kinalaman sa kalinisan ng airport. Kasunod niyan ang namataang surot, ipis at daga sa magkakahiwalay na insidente sa loob ng paliparan. Hindi raw katanggap-tanggap ang mga ito ayon sa MIAA. Aalamin din nila kung anong pwedeng gamit kung halimbawa nanggaling nga sa ibang bansa ang mga pesteng ito. May nakambang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. Sa tala ng Department of Energy, 20 hanggang 45 centavos ang posibleng madagdag sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel posibleng magka-rollback ng hanggang 60 centavos. 30 to 50 centavos per liter naman ang posibleng rollback sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ang rollback sa diesel at kerosene ay dahil sa lumalaking inventaryo ng krudo sa Amerika, habang ang price hike naman sa gasolina ay dahil sa posibleng magtagal ang bawas produksyon nito hanggang sa Hunyo. Kung ang gasolina at diesel may dagdag bawas, may taas presyo naman sa liquefied petroleum gas ngayong buwan. Ang petrol, 30 centavos per kilo o katumbas ng higit 3 piso ang taas presyo sa kada 11 kilong tangke. Habang ang Solein LPG, 27 centavos ang dagdag singil nila, napapatak ng halos 3 pesos kada LPG tank. Ito na ang ikatlong sunod na LPG price hike ngayong taon. Naglalaro na sa higit 900 hanggang 1,100 pesos ang isang regular na tangke ng LPG sa Metro Manila. Malayo na raw sa exclusive economic zone ng bansa ang dalawang Chinese vessel na namataan sa Benham of Philippine Rice. Pawang mga survey o research vessels daw ang mga ito. Ayon sa Philippine Navy, tuloy-tuloy lang ang naging biyahe ng mga barko patimog silangan at hindi huminto. Hindi pa masabi ng Navy kung anong ginawa ng mga barko roon. Biyernes nang namataan ang dalawang barko sa Philippine Rice base sa mapang ipinost ni US Maritime Security Analyst Ray Powell. Sa ngayon, paiigtingin daw ng Navy ang pagbabantay sa naturang lugar. As of yesterday morning, ito ay malayo na sa ating exclusive economic zone. Almost 800 miles from Kasiguran, east of Kasiguran ang kanilang location. We have 24/7 monitoring. We are aspiring for 24/7 presence. Hindi pa natin nagagampanan yan, but we would like to get there, again, subject to all the operating conditions ng weather, ng environment. Samantala, pumalag naman ang China sa tila paglalarawan sa kanila bilang banta sa Pilipinas. Git ng China, bukas silang pag-usapan ng issue sa South China Sea. Tinawag din nilang anti-China ang naging pahayag ni Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na nakaalarma ang mga agresibong gawin ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa ibang balita, nawawala ang isang sanggol matapos lumubog ang isang bangka sa dagat malapit sa Zamboanga City. Sabado nang tumaob ang bangkang MV Mardia na papunta sana ng Basilan. Sa investigasyon, lumabas na aksidenteng nabitawan ng ina ang kanyang anak na 6 na buwang gulang pa lang. Agad namang rumisponde ang Maritime Police kaya't nasagip ang 46 na pasahero. Hindi na nakagilap pa ang sanggol. Iniimbestigahan na ng Coast Guard kung bakit tumaob ang bangka. Pero base sa dami ng nasagip, di malabong overloaded ang bangka.
Nagkasa ng aerial inspection ng Office of Civil Defense sa Bulalakaw, Oriental Mindoro ilang araw matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang tuyot ng itsura ng mga bundok na sakop ng bayan. Halatang kapos na rin sa tubig ang mga palayan. Ang ilan nagkabitak-bitak pa ang lupa. Natuyot na rin ang ilang mga ilog sa lugar at kung may tubig man, mababaw na ito. Kaya rekomendasyon ng OCD, magsagawa ng cloud seeding sa Bulalakaw at kalapit na bayan nito. Dapat din daw tutukan ang pangmatagalang solusyon gaya ng mga dam at dagdag irigasyon. Higit 20 pa ang probinsya ang binabantayan ng OCD dahil sa kamukhang panganib na kinakaharap nito. Kailangan gawin yon para mabawas-bawasan yung kakulangan na nakita natin talaga yung kabundukan dun sa bandang Bulalakaw. Tuyo eh. Kumpara doon sa ibang bahagi ng Mindoro, medyo mas malala doon sa parte talagang Bulalakaw. Nagpadala ang Amerika ng ayuda sa Gaza sa pamamagitan ng kauna-unahan nitong airdrop operation sa teritoryo. Sa isang video, makikitang nagtatakbuhan ang mga taga-Gaza para salubungin ang mga naglalaglagang kahon na kinabitan ng parachute nitong Sabado. Gumamit ang Amerika ng C-130 transport aircraft para makalipad sa may Mediterranean coastline ng Gaza. Dito naghulog sila ng 38,000 meals para sa mga apektado ng pag-atake ng Israel. Pero ayon sa mga residente ng Gaza, di sapat ang hinulog na ayuda ng Amerika. Nananawagan silang buksan na ang border sa Egypt para makapagpadala ng mga truck ng pagkain at iba pang kagamitan. Nakabangga ng sasakyan ng isang truck sa Peru nang mawalan ng kontrol ang driver nito. Natapunan din ng karga nitong brakes ang ilang tumatawid. Yan at iba pang balita sa Frontline News Abroad. Napaikot at natanggalan pa ng gulong ang puting sasakyang ito nang mabangga ng humaharurot na truck sa Lima, Peru. Nagkalat pa ang brakes o ladrilyo na karga ng truck na tuloy-tuloy pa rin ng takbo. Sa sunod na kuha, kitang nagka-counterflow ang truck at pilit siyang iniwasan ng mga kasalubong na sasakyan. Ang isa sa mga umiwas na sasakyan, napasampa pa sa Center Island. Pero patuloy pa rin ang takbo ng truck. Di na nakita sa CCTV, pero tumigil lang ang truck nang tumaob ito sa isang parke. 5 ang nasugatan sa insidente. Ayon sa driver, nagkaroon ng mechanical failure ang kanyang sasakyan, kaya nawalan siya ng kontrol dito. Mala eksena sa pelikula ang tagpong ito na nakunan sa Kentucky Bridge sa Amerika. Gamit ang rappel, maingat na bumaba ang mga rescuer para makuha ang driver mula sa halos mahulog ng truck. Matagumpay namang na-rescue ang driver. Bago ang insidente ay nasangkot sa disgrasyang truck sa tulay kung saan nakabanggaan nito ang 2 pang sasakyan. Sumabit lang ang cargo ng truck kaya hindi ito tuluyang nahulog sa tulay. Natow na rin ang sasakyan. Di umuubra ang pambobomba ng mga bombero ng tubig sa sunog na ito sa 7 palapag na gusali sa Dhaka, Bangladesh. Patuloy na lumalaki ang apoy kahit walang patid sa pag-apula ang mga bombero. Dagdag kalbaryo pa para sa kanila ang pagbalot ng makapal na usok sa gusali. Tumagal din ng 2 oras bago naapula ang apoy. 46 ang namatay habang 75 naman ang nasugatan. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero sa inisyal na investigasyon ay posibleng mula ito sa tumagas na tangke ng gas. Pinataob ni Pinay boxer Nesty Petesio ang kalabang Serbian sa first world qualification tournament sa Italy. Tinalo ng Tokyo silver medalist si Andela Brankovic sa women's 57 kg weight class. 1 minuto at 2 segundo lang ang itinagal ng laban nang itigil ito ng referee. Sunod niyang lalabanan ang pampanto ng Romania. 21 spots sa Paris Games ang pag-aagawa ng mga atleta sa women's division. Puspusan na ang paghahanda ng Philippine men's football team para sa pagpapatuloy ng FIFA World Cup qualifiers ngayong buwan. Natutuwa naman daw ang bagong coach ng koponan sa nakikita niya sa ensayo sa ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Laser sharp ang focus ng new look ng Philippine men's national football team para sa nalalapit na 2026 FIFA World Cup qualifiers ngayong buwan. Nitong weekend, 34 na miyembro ng national pool ang nag-ensayo sa Rizal Memorial Pitch sa Maynila.
Halo yan ng mga veterano, newcomers at mga manlalaro mula collegiate leagues. Sumabak sa iba't ibang klaseng drills at scrimmages ang Pinoy Booters para masukat ang level ng talento nila. Impressed naman ang bagong head coach ng Pinas na si Tom St. Feet kahit saglit pa lang nakakasama ang kupunan. Impressed with the quality of players we have here, and we want to repeat these camps, so that the players get confidence, so that they get to know me, and I'm very happy now after 1 week being here and what I all see. Sa ngayon, nasa ikatlong pwesto ng Group F ang Pilipinas sa qualifiers. Nabigo sila sa Vietnam 2-0 habang draw naman ang laro kontra Indonesia 1-1. Nanguna sa grupo ang Iraq, sunod ang Vietnam. Aabante sa susunod na round ng World Cup qualifiers ang top 2 teams ng bawat group. Sa darating na March 22, dadayo sa Basra International Stadium ang koponan para harapin ng Iraq. Mag-rematch naman sila sa March 26, dito naman sa Rizal Memorial Stadium. Ito ang unang beses na sasabak sa competitive games ang national team mula nang iretiro nila ang moniker na Ascals. Para sa players, mahalagang mabuo ang chemistry sa pagitan ng mga manlalaro. Sinisiguro rin ng mga veteranong maging mabuting ehemplo sa mga mas batang miyembro ng team. I think it's important to step up in kind of like a role like that, to guide them a bit, to help them. Since we've been around the national team for quite some time, especially myself for 9 years now. Mas palalakasin naman ang Pilipinas sa pagdating ng mga manlalarong nakabase sa ibang bansa, gaya nila team captain Neil Ettridge at field German striker na si Gerrit Holtmann. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Gumawa na naman ng kasaysayan sa NBA si LeBron James bilang pinakaunang player na naka 40,000 career points. Nagawa yan ni LeBron sa laban ng Lakers kontra Denver Nuggets kahapon. Noong November lang ay naging unang player din si King James na umabot sa 39,000 career points. Una na rin niyang naungusan ang isa pang NBA great na si Kareem Abdul-Jabbar bilang numero 1 player sa all-time scoring list ng liga. Yun nga lang, nauwi sa talo ang makasaysayang score ni LeBron. Natalo sila ng Nuggets sa score na 124-114. Nagluluksa naman po ang showbiz industry sa pagkamatay ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Sa post ng aktor na si Gardo Versosa sa Instagram, ibinahagi niya ang pagmamahal niya kay Jacqueline na tinatawag niyang Abe. Masakit na paalam daw ito para kay Gardo. Magkakwentuhan pa nga raw dapat sila ni Jacqueline. You will be missed naman ang caption ni Kylie Padilla sa larawan na shinare niya sa IG kasama si Miss Jacqueline. Pati na si Gladys Reyes nagulat sa pagpanaw ng kanyang ate Jane. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga at pagiging ate ni Jacqueline sa kanya. Nabawasan na naman daw ang isang magaling na aktres ang industriya. Hindi rin makapaniwala si Ice Segura sa pagkawala ni Jacqueline. Nagpasalamat siya sa aktres dahil sa pagmamahal niya sa asawa ni Ice na si Liza. Napakalaking kawalan daw ng nag-iisang Jacqueline Jose sa buong industriya. Umani naman po ng batikos ang boyfriend ni Selena Gomez at record producer na si Benny Blanco dahil sa panlalait nito sa pagkain ng isang Pinoy fast food brand. Ew. Wait, I feel like that just ruined my night. Uminit ang ulo ng mga Pinoy matapos tikman at iluwa ni Benny ang spaghetti ng naturang fast food. Tinikman din ni Benny ang fried chicken pero kahit nasarapan siya sa gravy, tuyo naman daw ang mismong manok. Tanging ang peach mango pie lang at pineapple juice ang masarap para sa kanya. Sumugod naman sa comment section ang mga Pinoy para depensahan ang fast food. Kahit daw kasi diswak sa panlasa, sana raw ay binigyan ni Benny ng respeto ang pagkain imbis na laitin. Hanggang sa huling araw, dagsa pa rin ang mga turista sa Panagbanga Festival. Sulit naman ang kanilang punta sa dami ng pwedeng gawin at pasyalan. Narito ang report. Siksika ng mga turista sa bahaging ito ng Session Road para sa huling araw ng Panagbanga Festival sa Baguio City. At kasabay ng pamamasyal at sightseeing, syempre, hindi mawawala ang food trip at shopping. Nakahilera rito ang food stalls, maging mga tindahan ng damit at gamit. Kabilang sa pinipilahan dito ang Taiwan Fried Bao. Ilan sa mga customer, mahigit 1 oras pumila.
First of all, yung texture niya, similar sa dun sa mga original na Taiwanese bao. So, masarap siya and hindi ganun soft yung yung feeling niya sa loob. Pinilahan din ng mga nagpo-food trip ang nauusong tanghulo. Ito yung mga prutas na sinasawsaw sa sugar syrup. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga pangpasalubong. Sinasadya raw talaga ng mga turista ang Session Road in Bloom. Varieties kasi yung stall, so madaming pagpipilian kapag namamasyal. More on foods na lang. Shawarma in Bloom. Shawarma in Bloom. Isang awarding and closing ceremony ang ginanap kahapon. Nagpakitang gilas dito ang mga kadete ng Philippine Military Academy sa hinanda nilang silent drill exhibition. Inabangan naman ng mga turista ang Celestial Blooms o ang engranding fireworks display, hudyat na tapos na ang mahigit isang buwang Panagbanga Festival. Ayan naman. Ang haba din pala ng Panagbanga Festival. Oo. Parang kailan pa natin binalita yung opening. So meron kayo several weekends na pupunta. Kaya nga may pa-flower din ako. Ayan talaga. Representative kasi hindi ako makapunta so magpa-flower. Thank you, Shaira Lee. Galing. Hindi, matanong ko lang kanina, tinanong ko lang si Mami Dims, favorite Jacqueline Jose movie? Ay, ako kasi I was with her with Minsan May Isang Puso, 2001. And alam mo, I remember she told me na, sa'yo ang eksenang to, anak ha. Sabi niya. Ganon ang generosity. Yes, ng isang Jacqueline Jose. Tsaka I'm very close to Andy as well. Beautiful. Mami Dims, ano yung movie na yung parang siya yung mami nung yung... Patay na si Jesus. Hindi, yun yung gusto ko. Pero yung isa, yung parang siya, mule siya. Yung nasa, tapos sa Tondo si... Yung meron siyang classic. Yes, yun yung classic niya. Marosa! Ang galing-galing niya din doon. Naging meme na yung pagkagat niya doon ng turo-turo ng fish Ay, ball, di ba? Marosa. Yung kung hindi niyo napanood, hanapin niyo. Ganda-ganda. Next sa watchlist ko yan. Yes. Ito po, abangan natin mamaya, sakto sa init ng panahon ngayon. Alamin ang tips kung paano makaiwas sa banta ng sunog. At sabi ni Doc, perwisyong surot. Ano nga bang dalang banta sa ating katawan? Sa legal ba to, aberya sa pagkuha ng insurance claim, paano masosolusyonan? Tunghayan mamaya ang kasagutan ni Attorney Buko. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid. Ito po, usapang insurance po tayo. Imagine nyo yung gastos kung wala kang insurance sakaling maaksidente o magkasakit. Pero ang mas matindi pa, may insurance ka nga, claims mo naman, di mo makuha-kuha. Yan ang isyung tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Good morning, sir. 10 years mature na po yung insurance ko. Bali, ngayon po, magkiklaim na po ako ng fund account ko. Ito po. Sige, tignan ko, Miss ha. Ms. Fernandez, as per checking, for signatory na to ng Board of Directors namin. Bale, balikan na lang next month for releasing. Good afternoon, sir. For releasing na po ba yung fund account ko? Ito po. Tingnan ko, ha. As per checking, Ms. Fernandez, I'm sorry, pero hindi pa siya pwedeng ma-release kasi kulang pa yung fund values mo. Hindi pa kaya sa 10 years maturity. Anong po ba? Okay. Attorney, ayaw i-release yung insurance claim ko kahit 10 years yung pinirmahan ko noon na maturity agreement. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Title 11, Section 247A ng Republic Act 10607 o yung Amended Insurance Act. Paglabag sa batas ang hindi pag-release ng maturity value ng anumang insurance policy nang walang legal na dahilan. Maaaring makasuhan ang nasabing insurance company at pwedeng kansilahin ng Insurance Commission ang kanilang lisensya o Certificate of Authority. Attorney, naengganyo akong kumuha ng insurance policy ng isang ahente. Nakatatlong hulog pa lang ako. Gusto ko na siyang ipakancel kasi hindi ko na kayang hulugan sa dami ng gastusin sa bahay. Naka-auto credit arrangement ang policy. Sinubukan kong ipakancel sa agent pero may cancellation fee na raw ako na dapat bayaran. Kung hindi ko mababayaran, tuloy-tuloy ang monthly hulog ko plus may penalty pa na nakabil sa credit card ko. Legal ba to? Hindi po yan legal.
karapatan ng isang policyholder na ikansila ang kanyang insurance at bawiin ang kanyang premium payments kung hindi pa niya ito nagagamit. Subalit, legal na bawasan ng insurance company ang cash surrender value o yung mababawi mong bahagi ng premium payments ayon sa inyong kontrata o insurance policy. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Siksik agad ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ilang events sa Melbourne, Australia ngayong umaga. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Melbourne. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, anong latest dyan? Pat na business agreements nga na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos ang nakuha agad ng Pilipinas dito sa Australia. At lahat yan nilagdaan nga dito lamang sa katatapos na Philippine Business Forum dito sa Melbourne, Australia na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. First day pa lang, siksik agad ang schedule ng Pangulo sa kanyang muling pagpunta rito sa Australia. Ilan sa mga business agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Australia kanina ay tungkol sa renewable energy, waste-to-energy technology, pagtatayo ng data centers, digital health services at iba pa. Para makakahikayat pa ng investors dito, ibinida pa ng Pangulo sa kanyang speech ang ilan sa mga priority bill na naisabatas na, gaya ng Public-Private Partnership Code of the Philippines na nagbibigay daan sa transformative partnership at infrastructure development, ang Internet Transactions Act na magbibigay ng framework para sa robust digital economy, at ang Tatak Pinoy Act na kapapasa lang na layuning suportahan ang mga lokal na industriya para mas makalahok sa global value chains. Bago naman ang forum kanina, una nang nakipagkita sa isang bilateral meeting si PBBM sa Prime Minister ng Cambodia kanina. Kabilang sa pinag-usapan nila ang rice trade, pagtadagdag ng flights sa pagitan ng dalawang bansa at defense and security. Jess, bukod nga sa mga event na yan ay inaasahan din yung kanyang talumpati sa Lowy Institute mamaya at gayon din yung pangangamusta ni Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne. At yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Melbourne, Australia. Maraming salamat, Marian Enriquez. Ito pa mga kapatid, huwag ismolin ang kagat ng surot. Baka kasi mauwi ito sa sugat o allergies. Ito ang sabi ni Doc. Yung ang sarap na ng upo mo pero bigla kang mangangati at makakaramdam ng hapdi. Tulad na lamang ng naranasan ng ilan nating mga kapatid na nakagat ng surot sa naiya. Ang common bedbugs o Cimex reticulario ay isang uri ng peste na sumisipsip ng dugo natin at nagdudulot ng pangangati. Madalas sa target ng surot ang ating mga mukha, likuran at legs kung saan madali ito nakakasipsip ng dugo. Posibleng magdulot ito ng allergic reactions at kapag hypersensitive ang tao, pwede itong mauwi sa severe allergic reaction na tinatawag na anaphylaxis. Kapag kamot ng isang tao, pwedeng magkaroon ng secondary bacterial infection. Bukod sa simpleng kati-kati, pwedeng ma-infect, mamaga at magsugat ang iba't ibang bahagi ng katawan na nakakagat ng surot. Diyan na posibleng mga ilangan ng antibiotics. Madalas pamugaran ng surot ang mga higaan at upuan na bihirang linisin. Maaaring pahira ng antiseptic cream o lotion ang bahagi ng katawan na nakagat ng surot. Pwede ring uminom ng antihistamine para mawala ang pangangati. Sa mga kapatid po natin nagko-commute at madalas bumiyahe riyan, extra ingat po. Lalo na kung posibleng imported ang surot tulad ng nakita natin sa naiya. Posible ring pamugaran ng surot ang mga singit-singit ng ating mga bahay. Palaging maglinis at umaari ilayo sa pader ang mga kasangkapan. Madali namang mapatay ang surot sa pamamagitan ng mainit na tubig. Panatilihin din po nating malinis ang inyong mga kama at ugaliing pagpaganito. Huwag paabuti ng buwan bago magpalit ng bedsheets at mga punda. Tandaan, once a week ang dapat papalit niyan at hindi kapag may bisita lamang. At kung may agam-agam pa kayo tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask DocText na yan sa aking Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Ayan. Yung sa totoo lang, yung unang beses natin narinig yan, lahat tayo medyo... yung sa naiya, no? Pero ang saklap lang kasi yung Ratan na yon, sobrang ibinida yon nung nirenovate yung naiya. Na isa yun sa parang magpapakita ng karakter, yung pagka-Pinoy nung airport. It's just that yun nga lang, napamugaran nung mga surot o yung mga bedbugs nga tinatawag. Diba? 20 years ago, nung wala pang social media, madaling maagapan. Hindi naman madali, mas kaya mong agapan yung ganyan. Pero ngayon, ako, within 5 minutes, alam na ng buong mundo. Oh. Hirap din yun ang kalaban nila.
Pero yun nga, magkakaroon ng meeting later ng mga pest control services at mga exterminator ng NAIA to talk about that. But at the same time, yung parang last week, meron din silang nabanggit yung pest control na parang hindi daw normal na yung nakasanayan natin na surot sa Pilipinas yung nakita. So may chance daw na galing international. So may lahi yung mga... Lahi talaga. Surot. Pag namarot. Minsan din talaga. Minsan din talaga. Tinagdagan pa yan ang afam. Pero alam mo na pangiti ako niyan. At eto ha, punong-puno na naman tayo ng mga ngiti. Galing naman sa ating mga kapatid. Ito po ang ilan sa ating mga kapatid na nakiselfie sa atin. Nakagumoka ako selfie ko. Ito sana wala silang surot sa bahay. Ayun. Ay, totoo. Totoo ng aso. Wow. Proud sila sa mga toys. Nila. Good morning. Pinasaya talaga ako ni Maui today. Alam mo, dapat ini-English nila yun eh. Okay. Para umalis. Ang cute! Mga kapatid, maraming salamat. Padala lamang po ng padala ng inyong mga selfies. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load. Okay, Mami Chicky, eto na. Yes, Mama Dims, eto bilang pakikisa sa Fire Prevention Month, may ilang tips kami ibabahagi para makaiwas sa peligrong dala ng sunog. Abangan po yan mamaya. At sa kitang-kita naman, tampok ang ma-handcrafted accessories gaya ng necklace, bracelets at anklet na patok lalo na sa mga kagaya kong Gen Z. Buti hindi ka nabulunan. At sa Working Mom naman po, susubukan natin gumawa ng cookie cups na perfect for kids. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Paborito po ng madaming kids ang sweets. Ako na din. Bonus pa kung sila mismo ang gagawa ng kanilang snacks. Makakasama po natin ngayon live na live si Working Mom Jara Avila para turuan tayong gumawa ng cookie cups. Good morning, Mami Jara. Good morning! Hi, guys! I love the energy! Alam mo, ganyang energy talaga tayo sa umaga. Okay. Mami Jara, tell us more about your cookie cups business. Yeah, so this business started when we were living in Siargao last year. I thought of like, I want to have a business. I want it to be cookie where I love baking it. Kaya lang, it's saturated market, so I need to bring something appealing. So, di ba po, sinasawsaw natin yung cookies sa milk? So I thought of like, you know, there's cookie cups, it's already existing. So I just, you know, adopted it and made it my own. Ako, ang gustong-gusto ko yung pinagsama-sama pa itong, syempre, kailangan milk, di ba, for the culture. Yes. Yung kanyang packaging, di ba, nakakatuwa. It's so very Gen Z. Yes. So very, di ba, para kumpleto actually. It's fun, but it's also nutritious. Opo, tama po. Mami, gagawa ko habang nagkikwentuhan kayo. Yes, So we dip it in chocolate and then nandito yung mga letra na anong mga messages na pwedeng ilagay? Kahit ano po, kahit ano pong naisip nyo, batiin nyo ng happy birthday, mahal kita. Like this one po, this is for the coming Mother's Day. So it says, mahal kita nanay forever. So, yeah, so batiin nyo po happy birthday, Mother's happy Day. anniversary. Yes, Mother's Day po. Tinitingnan ko to, Jara. So, chocolate chip cookie, actually ito, di ba? Parang ganon. Naiinuman nyo na lang, di ba? So, ipopour yung gatas. Try Di ba na. parang, sige, try Gusto mo natin. i-try? Yes, Sige. please. Shake. Ito po ang choose natin na milk chocolate. Oh, may chocolate din. May chocolate Okay. flavor. Ayan, creation mo rin yan. Concoction mo rin. Ganon. So, isasalin lang po natin. Hindi po siya, hindi po siya tatagas, promise. Tapos, may straw. Pwede pong inom or pero gusto pwedeng ko yung may straw straw kasi din. ang cute ng Yan. Mami, look ko, nakagawa Magic na ako, yung nakalagay straw. ilium. Yeah. Personalized. Pwede pong gawin ng Lagyan pa ng mga sprinkles. sprinkles. Opo. Ang sarap naman ng chocolate. Ang sarap naman Sarap. nun. Yay! Masarap, Mami.
Okay. Yan, so... Ganda. Tapos, kasi natatakot ako, Jara, sabi ko, naku, paano yan? Kasi pagka mabasa, baka yung matutunaw or, di ba, it will soften. Hindi, Yes. Hindi. So talaga pong ma-hold niyo po yung liquid sa loob. Opo. Hanggang ready ko ng kainin, kakagatin ko na lang. Tsaka hindi po nagsasag yung cookie. Ayun, hindi nagiging sag. Hindi po nagiging Tapos pwede mo nang kagatin yun paunti-unti pag naubos mo na yun. Correct. Correct po. It's really nice. So meron ka rin ng mga cookies na Yan. pwedeng in bite size. Correct. Kasi po ito, talagang na-invento siya kasi yung mga anak ko gusto nila laging kumakain ng cookies. So, Ay, hindi ka nag-iisa. Oo. Mami, cheers tayo. Ay, sige! Ganun tayo, Mami. Mami, pauso natin yung ganun. Oh, sige, sige. Okay. Ang saya mag-host pala ng dalawa lang kayo. Wala tayong naririnig na iba. Pala. Okay. Join. Ang tagal. Sorry kami na. Enjoy namin. Logo. So this is pala yung bago naming product. Ilo-launch ko dito sa Good Morning. So ito, pwede kami mag-print ng logo ng company or picture of your baby na pwede nating ilagay sa harap ng cookie cup. Napaka-cute. So, ibig sabihin, for parties, pwede kang magkaroon ng Opo. cookie cups bar. Correct po. Wow. Yes po. And dito rin may mga characters din po na gusto nyo kung, kasi yung anak ko po mahilig sa Lego and Paw Patrol. So, ayan, yan po siya. So, ayan naman yung mini cookie. Ako, bilis ng kamay. Anong flavors ng cookies mo? So, ngayon po, chocolate chip lang po yung flavor. And then the black one? Yeah, this is the mini cookies po. So, chocolate chip and double Double chocolate. chocolate. Yes. Chocolate. Yes. Soft and chewy. I love it. Yes! Oh, for those who are interested, pwede mo silang bilhin in packs of 8 ba? Or pwedeng Magkano solo-solo? to? So, meron, ito po, is solo-solo siya. So, usually yung order po sa akin, pinag-giveaway nila sa birthdays. Okay. So, yung tag, pwede natin i-personalize to anything na gusto nyo pong ilagay doon. Apo. Tapos, anong laman yan, Bale? Laman po nito is 1 cookie shot, tapos, and a drink. And a drink. Yes, Okay. yes. And that would be mga more or less magkakano? It starts at 160 po. Okay. Opo, Ayun, 160 kompleto to na. Yes, Ayun na yung kompleto na milk, po. ayun ang straw, Yes and then po. the... Ito po yung straw. Yes. Hawakan ko na, Malinis ang kamay. Whimsical din yung let's straw. Mami, ano palagay mo mga benepisyo kapag ikaw ay gumagawa for bonding activities nito with your kids? Ikaw, sa experience mo? Sa experience ko talaga, yung anak kong babae, gusto niya magbenta ng magbenta. So I feel like nasa-set yung mind niya to have a business. Parang 6 years old. Yun, 6 6 years and old 4 yung anak niya, di ba? Amazing. You look great. Oh, thank you po. Kayo din po. Lalo na, Ang sarap-sarap. Salamat po. Talaga. Shot. When we want to buy, when we want to book you and your cookie cups, saan ka namin pwedeng ma-reach? Yes, sa amin pong Instagram at thesugardealer.ph. You will see me every day there cheering for you guys. And talagang nagbebenta hard. Yes, I love it. Yes. May pa-ice cream ka, nakita ko pwede Yes. bigyan, no? Opo, pwede siya gawing apat. Yes, opo. Diyan. Pwede siyang apat. Apakasaya. Thank you so much, Mami. You're welcome po. For joining us. At sana ay lalo pang magyabong ang negosyo. Yeah, thank you po. Salamat po for having us. Thank you. Ito naman, konting paalala muna tayo. I've been living here in Madrid for 8 years now, but it took a 2-month trip around Europe to decide that this is where I wanted to settle. Hola, soy Alex Alikpala. I'm an online journalist living here in Madrid, and this is my MX3 story. I moved here by myself, without knowing anyone, without knowing the language. At first, I started out as an English teacher, but eventually I did become a journalist, and now I work from home. I work 8 hours online, sitting down on my desk. Because of this schedule, it feels like I have jet lag all the time because it's so hard to have a regular sleeping schedule. So MX3 helps me wake up better, and also, I guess, my resistance. MX3 helps me stay healthier. I don't get sick. So these stress points that my job brings about, these are the reasons why I take MX3.
What I really like about MX3 is that it's Philippine-made and also that it's all natural. It's made from mangosteen, which is something I really like. So I like my supplements to be natural. I don't like them to be synthetic because I always like to put healthy things into my body, and I think that's what MX3 does for me. MX3, dito ako believe. Te quiero mucho. Galing. Galing na. Ikaw, na wala pa rin entry para sa March Be Good to Me. Ikaw, na maagang pumasok dahil babalik na from leave ang iyong boss. At ikaw, na lumagpas na ng babaan, kaka-cellphone mo yan. Tanungan muna tayo mga kapatid, ano ang sign na galit na ang nanay mo? Tanong ko lang. Justin Quirino, tanghaling tapat na sa labas ka na? Kapag hindi ka umuwi, lumayas ka na! Tanong ko lang, anong sign na galit ng nanay mo? Lumayas ka na! Tatay, pwede magtanong? Okay lang po. Hindi ko pa napansin na galit yun eh. Hindi mo napapansin yung galit niya? Talaga? Ba, hindi siya nagagalit? Hindi pa. Shoutout sa nanay mo na mabait. Marlinda La Chica. Bakit hindi nagagalit yung nanay mo? Mabait sa amin eh. Never kayo naging pasaway? Never. Talaga? Pinapalo lang ako ng walis. Paano mo malalaman sa mukha niya na eto na, papaluin na kita? Oh! Si The Rock! Yung tinititigan ka ng masama. Diba? Ba't siya galit? Eh kasi di ko siya sinusunod eh. Magugos ng plato. Ba't di mo nagawa? Kasi naglaro ng basketball. Basketball! Oh, nanalo kayo? Talo. Yun lang! So ano yung advice mo sa lahat ng imbes na sinusundan nila yung utos ng nanay nila, basketball sila? Dapat unahin mo na yung sa magulang bago sa mga kaibigan o barkada. Mas the best po yun. So wag sundin ang example mo? Oo. Tularan. Sumisigaw na. Sumisigaw na? Ano yung sinisigaw niya? Pangalan ko. Buo mo? Lomart. So, paano pag hindi siya galit? Mahinahon lang siya. Mahinahon. Lomart. Ano yung utos dapat? Magugas ng plato. Counter sa plato. Dalawa na, ha? Pag hindi siya kumikibo, baka may ayaw siya sa mga anak niya. Umuwi ng gabi. Laging gabi. Laging gabi? Kung minsan, lasing. Pero minsan lang naman. Occasionally. Okay na, sandali lang. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Okay na po! Oy, nakakatawa yun. Binibilangan mo pa yung mga Oo. Plato. Plato. Dalawa na yun. Okay, ano yung sign? Sa akin kasi yung nanay ko yung good cup eh. Yung tatay ko yung masungit. Sa kanya ka matatakot. Ako sa Mami Boots, ang Si haba Mami ng Boots. PC. Pero pag galit na, talaga hindi kanya kakausapin. Talagang silent treatment na talagang, ang galing eh. Sana parang hindi ko rin ma-imagine kasi si Mommy Boots na nagagalit. Oo nga. Hindi nga talaga. How about you, Mama Dibs? Sa amin, pag lumilipad na yung mga kagamitan sa bahay, nanay ko, pag lumilipad yung kagamitan sa bahay, ilad ka na. Or pwede rin na, yung buong pangalan mo. O sa akin, Diana Marie. Diana Marie! Gano'n ang indication. Galit siya. Nako, yung susunod na tanong ko lang, ano bang ginagawa niyo? Anong Ano bang ginagawa niya at nagagalit ng gano'n ng nanay niya? Alam mo, walang bite-bite ko kaya. Hindi, kasi yung nanay ko, di ba, may sakit ang kapatid ko dati, yung gulay, pinapakain ka. Bini-blender ba naman yung gulay, tsaka atay together? Wow! Diniinimba ko sa bibig ko. Tapos, parang, paano na ako nun? Paunggoy na ako. Kasabihin niya, iluwa mo yan. Ako naman yung mommy ko, bihirang magalit. Pero pag siya nagalit, nakaganon yung bibig niya. Nang gigil. Nasa bibig. Alam mo na, pag tapos may mandidilat din. Lalo na pag in public. Mawi Kuha-kuha mo Andun lahat ng tensyon. Para sa mga ko, parang mas masakit na nga kasi hindi siya nagagalit. Nade-disappoint. Ayun. Parang Ay, parang mapapil mo talaga, alam mo yan? As in, babad. Babad sa
Yun ang masakit minsan. Oo. Mag-guilty ka nun. Oo, tapos may iwan ka na lang nag-iisip for a long time. Nag-reflect ka na. So pag may ginawa pala si JQ, sasabihin ko talaga, JQ, I'm so disappointed. Yun ang malala. Yun lang, yun lang. Itong susunod nating bisita, I'm sure hindi na disappoint ang mga magulang niya sa kanya. Estudyante pa lang, may negosyo na. Mamaya sa kitang-kita, mapabilib sa negosyo ang handcrafted accessories ng isang Gen Z. Handmade with love. Yes, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nanonood pa rin kayo ng Good Morning Kapatid. Ito, Maui, bilang ikaw ay isang fashionista. Fit check. Fit check. Okay, ano yung isang accessory na hindi pwedeng hindi mo suot sa isang araw? Thank you so much for that wonderful question, Jess. Charot! Hindi. Ang accessory na hindi ko kayang hindi isuot is watch. Same tayo. Kasi feeling ko parang hubad ako pag wala akong suot na watch. So everyday suot ko yan. May kulang. Nababagger ako kapag nakapunta na ako sa isang lugar tapos hindi ko suot yung relo ko. Tama. Same tayo. Yan, pero ito, itry mo rin itong mga na-discover ko, Maui, kasi merong mga handcrafted accessories na gawa ng isang Gen Z kagaya natin. Yan ang nibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Ang dating hobby lamang na paggawa ng hand-woven bracelets, ganap ng pinagkakakitaan ng nursing student na si Zoe. Gamit ang puhunang 2,500 pesos, sinimulan ni Zoe na magbenta ng accessories online noong 2020. Tinawag niya ang negosyo na Z.Knots, kung saan bida mga stylish at funky na anklets, pendant at statement necklace, pati na rin chokers. Kaya naman di pa man graduate, kumikita na si Zoe ng 5 digits kada buwan. Okay, time to be a fashionista like Maui. Suot ang mga handcrafted accessories gaya nitong kanyang necklace. At para naman mas ibenta pa sa atin yung mga ganyang accessories, kasama natin si Zoe. Yay! Z.Knots. Zoe, good morning sa'yo. Good morning po. Good morning, nakakatuwa naman. Nakakabilib ka sobra. Alam mo, hindi ako ma-necklace, pero dahil dito, mapapa-necklace na ako dito sa gawa mo. Ang ganda. Thank you po. So ano-ano ba itong mga mabenta mo na mga produkto? So, ang pinakamabenta ko po dito is yung mga pendant necklaces. Ayan. So, perfect po siya ngayon kasi bakasyon na po, di ba po, summer, tag-init, and gusto po natin pumunta sa beach. Ganyan. Yes. So, ito po, kunwari, mga nakatupi sila, tapos parang statement necklace po siya na nakita yung beach. Yan, and ay nag-represent siya ng nature din po natin. Magkano ba yung ganito? It ranges from 249 to 279, Wow. 299. Pero nakaano po kasi siya, mind basis po sa IG. Mind basis? Mind basis. Ano ibig sabihin nun? So kapag kunwari po Pag may nag-mine? Pag may nag-mine, 249. Kung ano yung presyo niya talaga. Pag may nag-steal, add 50 pesos. Wow! Pataasan! Oo, parang bidding. Apa, Wow. bidding. Kasi po ano po siya, parang isang piece lang po per design. Hindi po siya nauulit yung mga pendant necklaces. And then yung mga made-to-order naman po Dami natin naisip na ng mga Gen Z. pieces. Pwede ba dati mind lang, may steal na ngayon. Tama. Tapos yung mga made-to-order pieces po natin is yung mga friendship bracelets po. Ayan. Ang ganda. Ito naman po, Ito, katulad ng suot ko. po talaga siya. So Ayan. magkano ito? So that one pa is 229. Starts with 229 229 to 249 po. Pwede na. So ito po kasi, mga minimum of 2 to 3 hours ko po siyang ginagawa. Uy, para sa isang piraso? Opo, para sa isang piraso. Kaya malaki po yung effort na ginagawa. Handmade with love po talaga siya. How about itong necklace sa suot ko? Magkano? Yung necklace naman po, it ranges from 400 to 650. Kasi po ano po siya, chipstone necklaces with genuine freshwater. Ayan, maraming ibang kulay. At pwede siyang i-layer, no? Apo. Nakakatuwa naman. Ayan, ano naman yan? Meron naman din po dito yung mga black cord necklaces. Parang yin-yang, 150 lang po ito. 150. Very affordable. Since kinakonsider ko din po kasi yung target market ko po, which are my fellow students. Yung so, pangalangan, pasok na pasok. correct. Yung pangalan tatanungin ko kung ang market mo ba ay mostly mga estudyante or mga nanay. Opo. Sa lahat ng to, ano yung pinakamabenta?
Ito pong pendant necklaces. Ito talaga yan, oo. Saka maganda rito, Maui, parang kadalasan iisipin natin, baka pambabae lang siya. Pero in fact, pag tinignan mo, may pagka-gender neutral din. No? May mga accessories dito na pwede rin namang isuot ng mga lalaki. Apo. Totoo. Ang Saan mo ganda. nakakuha yung mga materialis mo? So ito po, yung mga pendant po is sourced from artisans all over the Philippines. Po. Wow. Pero sa Cebu po yung base ng pendant necklaces. And then ito pong mga cord, ako na po yung nag-curate sa kanya. Ito yung interested akong malaman kasi sabi nga niya, yung bracelet, 2 to 3 hours. Considering na estudyante siya, malaking bagay ang 2 to 3 hours na pagbuno para sa isang bracelet. Paano mo yung nababalanse sa pag-aaral mo? Saka yung kinikita mo dito, paano naman nakakatulong sa'yo? Yung kinikita ko po, dagdag lang din po siya. Parang for fun lang. Kasi, syempre, pagkatapos ko pong gumawa ng bracelet, reward ko sarili ko ng McDo, ganyan. Yeah. And then, minsan, dagdag allowance na rin po. And then, kapag po may nagdo-dorm po kasi ako, yung mga bills po sa dorm, minsan sinushoulder ko na rin po. Alam mo, dati gumagawa din ako nito kasi business din to ng tita ko. Pero tama ba na therapeutic din siya para sa'yo? Opo. Nakaka-relax? Opo, nakaka-relax talaga siya kasi parang naging way siya for me as art expression po na parang ma-unleash ko din po yung creativity ko. Kasi parang frustrated artist po ako dati na hindi ako marunong mag-drawing. Okay. Alam ko yung parang sun, moon, stars lang na pang grade 1. Pero nag-iisip po ako ng ibang way kung paano ko malalabas yung creativity ko. And that's through handcrafting friendship bracelets, mga beads, naging outlet mo na siya. Apo. Buti nga, Sun Moon Stars kami ni Maui, bundok lang namin. Oo, may bahay. May damo. Alam mo yung may damo, tapos yung sun nasa corner. Yes. Alam na field. Pero na nakakatulong daw kasi nursing student to eh. So yung precision niya sa paggawa ng mga accessories. So, Zoe, paano ka ba nila makukontak sa mga kapatid natin, lalo na sa mga Gen Z at mga estudyante dyan na gustong kumuha ng kanilang accessories? So you can follow us on IG at z.nuts and also on Facebook din po. Same lang po yung username po namin. Ayan, z.nut. Muli maraming salamat, Zoe. Thank you very much. Thank you, Zoe. Thank you, Zoe. At sa aming pababalik, ngayong Fire Prevention Month, ating talakayin kung paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa ating mga tahanan. Tuturo sa atin yan ng mga kasama natin mula sa Bureau of Fire Protection. Nandito na. Hey po, good morning po. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ko ang Good Morning Kapatid. Ito, nagsisimula ng uminit ang panahon at dahil dito, lumalaki din ang panganib ng pagkakaroon ng sunog sa ating mga tahanan. That's right. Tama yan, Jess, di ba? Lahat ng tahanan. Ito, kaya naman, March is Fire Prevention Month. Kaya alamin natin kung paano maiiwasan ito at kung ano ang dapat nating gawin kung malagay sa ganitong sitwasyon. Kasama ang Bureau of Fire Protection sa pangunguna ni Senior Fire Officer si Sir Cesar. Sir Cesar, good hinahanap ko morning. si Sir Cesar. At syempre si Jethro Brillion at ang kanilang mga kasamahan pa. Good morning, mga kapatid. Good morning po. Gusto ko lang sabihin na napakaganda ng inyong uniform. Ito po ay bagong kaalaman para sa akin din. Meron pala kayong parang malaapoy na uniform. So, pag nakita nyo mga taga-BFP agad yan, pag ganyan ang kulay, camouflage. Yan. First things first, ito na nga. Parang obvious na question. Pero pag nandiyan na hindi natin alam kung ano ang dapat natin unang gawin kapag tayo ay nakakakita ng sunog. Jethro. So, good morning po ulit. Isang ligtas na araw po sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga viewers. So, kapag nakita po tayo o naisip po natin ang apoy o sunog, ano ba ang unang pumapasok sa ating mga isipan? Diba? Meron tayong good fire and bad fire. Yung nakakatulong, tayo yung nagluluto, and bad fire pag hindi natin makontrol. That's why ito ay destructive fire na. Ayan. So ano po ba ang dapat nating unang gawin? Unang-una ay huwag po tayo magpanik. Kasi once ang isang tao ay magpanik, nagka-clouded na ang kanyang pag-iisip, yung kanyang decision-making clouded na rin. At sabi nga, ang taong nagpapanik, ginawan po namin ng acronym. People are not informed correctly. People are not informed correctly. Panic. Yes po.
Kasi ang tao nagpapanik, wala na siyang magandang desisyon kung anong gagawin dahil hindi siya informed ng tama kung anong dapat gawin. Kahit sa anong uri ng emergencies. Okay. So kasunod po ay tandaan po natin ang EDITH. Yung pangalan? EDITH po. Ibig sabihin siya, exit drill in the home. Exit drill in the home. Okay. Opo. Na kung saan yung family mag-uusap sila, familiarize nila yung kanilang bahay, yung exit kung saan, at tapos po kung saan sila mag-e-evacuate. Yes. Sir, pagkita naman ako sa mga natin kapatid na nanonood, mag-demo tayo. Paano pa iiwas? Lalo na kadalasan ng sunog sa kusina. Yes, paano ba siya? Alam mo, nangyari na sa akin yan kasi gumagawa ko slogan para sa tatay ko. Nakalimutan ko nagluto kong galunggong. Ayun, nakalimutan. Sunog, hindi lang galunggong, pati yung kawali. Ganyan. Paano nga ba, sir? Ayan, so paano nga ba natin gagawin ang pagkakaroon, kung anong gagawin natin once na nasunog yung ating niluluto. May demo tayo. So, ang tatandaan po natin, once na ito ay nagpipirito tayo, wag po muna natin buhusan ng tubig. Never po natin gagawin kasi lalo siyang kakalat, lalaki. Ang gagawin po natin, takpan lang po ng lid. Kung may takip ang ating kaldero o kawali na fit. Fit po. Walang espasyo. Para po ang oxygen ay hindi na siya makapasok. At the same time, yung oxygen nasa loob, i-consume na lang siya. Eventually, mamamatay na po ang apoy. Okay. Kung meron naman po tayong towel, ang gawin po natin, basahin po natin ang towel. Tubig dapat po. Okay, so maganda dito, Jethro, unahan nyo na tuwing kayo ay nagluluto mga mami, lagi nang merong katabing takip. Yes po, ideally, mas maganda pong ganun. Okay. 2, 3. Ayan, takpan lang po natin. Takip na tuwalya. Ano Yes po, basa po ba yan? Basa po siya, pero dapat pigain. Okay. Pigain. Yes po. Hindi pwedeng tumutulog. At once na po natakpan natin, wag naman po tayo excited, silipin. Kung may apoy pa ba o wala. Okay. It takes time po para ma-consume yung oxygen na nasa loob. Mga ilang seconds po? Maybe 8 to 10 seconds pwede naman na siya. Sige, makilang kayo. Okay. Madali lang, ano? Actually, kasi ito rin yung, di ba, sinasabi kapag mag-evacuate naman sa sunog, Yes yung po. magbabalot ka rin ng blanket na basa. Ayan, ganyan po. Sa emergency situation, Ito po ba, kasi nagpapanik ako, nakikita ko umuusok yung tuwalya. Ganyan ba talaga yan? dahil po may usok pa siya sa loob, well, lalabas So, po ganyan siya. talaga yan. Yes po. Okay, para alam lang natin. Opo. Umuusok eh. Tama. Alright. Oh, Okay. sige, check Silip. natin. Kayo na Check silip, natin. sir. Ano? Luto na. Luto na. Luto na. Kuya Bob. Galing. Ano pa, sir? Ayan. Ano pang sir pwede naming tandaan yung po? edit. Balik tayo kay Ayan, edit. yung edit nga po, di ba, exit drill in the homes. Yes. Ako sa ng family, familiarize sila ng kanilang situation sa bahay, then ang kanilang, kung saan po sila magkikita, evacuation area nila. Para at least malaman nila kung ang lahat ba ng family members ay nakalabas na ba o mayroon pa tayong dapat i-rescue sa loob. Okay, next po, tandaan po natin ang acronym na SAFE. SAFE, Ayan. SAFE po is sound the alarm. Okay. During emergency, sumigaw po tayo kung may sunog para ma-alarm yung ating mga kasama sa bahay, yung ating mga kapitbahay. Then A is alarm the nearest fire station. Okay, kasi ang oras po ay mahalaga sa pag-responde natin. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang sunog. Kaya po paalala sa ating mga kababayan, once po mayroon tayong sunog, itawag po muna natin. Hindi po yung S for selfie. Yes, minsan kasi nauuna yung video. Magla-live. Huwag na muna mag-live or Yes po. mag-video. Okay, So, yung yan. F natin, ano naman yung F? F is for fight the fire. In case na meron tayong kaalaman, meron tayong fire extinguisher, yung tinatawag nating FAFA. Okay? First aid fire aparato, firefighting aparato. Okay, yung ating fire extinguisher. Pag maliit pa po ang apoy, kaya nating labanan, gamitin po natin. Sir, paano po ginagamit yung fire extinguisher? Kasi meron ako niyan sa bahay pero hindi ko alam paano gamitin. Ayan, maraming salamat po. Ang napakaganda ng question po ni ma'am, no? So, ito po ang ating fire extinguisher. Ayan. Okay, ito. Okay, tandaan lang po natin ang acronym na TPASS. TPASS. T-A-P-A-S-S. Okay? Ang una po is twist the pin. Ito po ang pin niya. Twist po natin para maputo lang po ang seal, safety seal. Okay? Then, pull the pin para lang siyang granada. Okay, pull the pin. Huwag matapat. Yes po. Okay, Baka mamaya, pag pull the pin, ito po ang ating ihagis.
Mali po. Then A, aim the nozzle. Aim the nozzle po at the base of the fire. Base of the Base of the fire, yes. Huwag po yung katawan ng apoy kasi sayang naman ang Pero effort paano natin. kapag ang laki na o natatakot ka nang lumapit? Ayan po, di ba, pag malaki ng ating apoy, ito po kasi for emergency lang. Okay. So, lastly, yun na po yung sa safe natin, yung letter A, after nag-fight or fire, Alis ka na. evacuate na po tayo. Kaya dahil mas mahalaga po ang ating buhay kaysa bahay. Okay, in case na pwede pa sa fire extinguisher, ano paano? Ayan. Aim So, the nozzle. aim the nozzle at the base of the fire, And then then squeeze squeeze the lever. Ang lever po ay itong nasa ibabaw. Okay. Handle po ito nasa ilalim. Okay po. Okay, then sweep from side to side para tamaan nga po ang base ng Yung fire. base ng fire. Hindi po tubig yung lumalabas dyan, ano? Ano itsura nung lumalabas dyan, sir? Actually, ang ating fire extinguisher po ay iba-iba. Ang laman, depende po kung anong klase ng apoy yung ating susupuin. Anong ideal po na kunin? Kasi naalala ko sa condo, nire-require din ng fire extinguisher. Merong requirements na kung pula o green yung bibili. Okay, yung red po natin or dry chemical, usually mas maganda to sa mga madadali lang na maapula o mga light materials. Yung green po natin na isa, mas ideal po siya sa closed, yung closed na mga may mga electrical, mga computer, laptop, kasi madali po siya mag-evaporate. At the same time, effective siya, tsaka hindi po masisira yung ating mga computers. Saka may expiration ng fire extinguisher, di ba, sir? Actually, ang tawag po dyan ay i-renew lang natin or ating recondition. Sir, eto na lang. May Sir mga Cesar. kapatid tayo. Sir Cesar, may mga numero po bang pwedeng tawagan for emergencies para makontak po kayo? I'm sure kakailanganin nila yan, ano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung sa buong NCR, pwede po tayong tumawag ng 911. 911? Yes, ma'am. Tapos sa cities naman po, like Mandaluyong, 85 322-189. Sulat nyo na po yan, mga mami. Pero at least ang pinakamadali is 911. Tapos paano ba mag-report? Ano yung gusto nyong malaman? May sulat dito sa ano yung mga hinihingi ninyong impormasyon. Para ma-ready agad. Actually, kinukuha namin yung name ng caller tapos address, then exact location ng fire, lalo na yung landmark. Ayun, so mag-iisip kayo ng landmark para mas madali kayong makarating. Pakahusay. Maraming salamat po sa Bureau of Fire Protection sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. Ang dami kong natutunan, lalo na yung mga kapatid natin ngayon. Thank you po. Maraming salamat din po. Salamat din po for At having us. eto naman, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations po kay Kaylee Kyle. Ang San Mateo Rizal na kailangang pamensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong link. Cute naman. Congrats! At syempre, happy birthday to my favorite sa aming bossing, head of programming, Direk Gilmer. Happy birthday! Oh, isa sa malaking mga forces yan. Bakit nandito ako sa loob? Thank you very I much. love you, Direk. Happy birthday! Happy birthday! And that is it para sa Pack with Fun Monday natin. Bukas naman, ako, eto na. Spread happiness lamang po tayo, mga kapatid. Ayan, happy birthday again, Direk Gilmer. Ako po sa Depos Rana. Thank you for today, mga kapatid. At isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!